Yun, dumating na yung ano natin, Micro 500. Di pala sa akin to. Namakan natin eh. Kaya na to kay Mark. Bali, pin-order niya sa akin to. Kasi nga, nalobat to dati dahil hindi masyadong nagagamit. Then, test lang namin kung okay pa yung battery. Feeling ko okay pa naman to. Kasi yung chinarge, more than 1 week di namin ginamit. Nag-start pa rin 1 click. So, ito yun. Battery analyzer. Ito na yung bago eh. Yung 500 version micro. So wait lang, setup natin. Ang hirap niyang buksan pag ano, no? One hand. Parang ang gaang niya eh, parang walang laman. So setup natin dito, tapos ito mamaya papalitan ko ito ng ano, ng rubber. So ang gagawin ko yung before charge saka after charge. So ito 1 week to hindi nagalaw. 1 week siyang walang idle or start, hindi ginamit sakyan. Then test natin, tapos patatakbuhin ko. Then pag uwi, i-charge ko. Gamitan natin ng charger, yung car battery charger natin, yung TikTok charger. So wait lang, setup ko lang to. So okay, kabit na natin. Wala naman daw sequence to, kahit anong ano eh, mauna eh, positive or negative. Unahin natin yung positive. Parang ano, ang laki ng kakapitan nito. Tapos negative, ilaw na to dapat dito. Nga lang masyadong magandang kabitan. Yun, may ilaw. Oop, 11.93, hindi makita yan. 11.92 kasi nga matagal siyang hindi nagamit. So enter, battery test number 1. Then before charge, yan. Tapos regular flooded lang naman to, NS40. Yan, nakaset na sa AH. Pwede ka pumili, pero AH tayo. Then 40 amperes lang to, NS40 nga. Test na natin. Enter. Testing. Replace na kaya to? Oh! Charge, retest. Oh, galing nga, no? Kailangan lang daw charge, tapos retest. Okay. Charge natin yung mamaya. Ano ba CCA nito? Walang nakalagay kung ano CCA nito eh. So, charge natin, tapos retest natin mamaya. Bunot muna natin. Lancol battery analyzer. Ito, charging na siya. Try natin mag green to. Etong nilagay kong rubber hindi kasya eh, so ginupit ko na lang kasi dapat yan pag ganito. Kaso hindi kasya kasi dalawang wire to eh, dalawang wire sa positive, so hindi siya kasya dito. Kaya ganyan na lang, mamaya gawan ko ng paraan. Pantayin ko lang to mag green, ewan ko kung ilang oras to. Tapos i-ano rin natin, battery analyzer. Yan, nag-green na siya, fully charged na. Mga 30 minutes lang. So wait lang. Ibalik ko lang lahat to, tapos battery test. Ay hindi, kahit pala hindi ko muna salpak to, pwede natin tester yan. Analyzer pala, wait lang. So testing na uli. So after charge naman to. Uy, 12.65 na. Kasi na-charge na eh. Battery test number 1 pa rin. Ano na, after charge na tayo. Before to after, then enter. Flooded pa rin, regular flooded, tapos AH 40 pa din. Enter. Testing. Good battery. Sumobra atang good to, 100%. Kaso yung internal resistance daw parang 9 na, medyo olats na. Sabi ni battery PH hanggang 6 lang daw maganda dyan. So yun lang simpleng test natin. Mukhang okay. Yung CCA kaya, try ko nga, paano ba yung CCA nito? CCA, subukan natin CCA. Dito na tayo. Battery test after charge na, tapos regular flooded, CCA. Ay, kailangan pala makuha natin yung CCA nito. Yun lang, hindi ko alam CCA nito.
Wag na nga, wag na. Ito kasi yun eh, kasi pag mali yung nilagay mo, OLATs, parang ano lang to eh, 450. Subukan natin ng 450 ah. Pero hindi ako sure. Testing. O wala, mali yung CCA natin. Hula ko lang yun. Wala nakalagay dun eh. Parang ano to, Ultra Plus. So yun lang, i-start na to panigurado. Labo lang ng camera natin. Try kaya natin before charge, no? Subukan din natin, sige. Kasi kanina after charge nga. Try natin ang before charge ko na mangyayari. Teka, parang ayaw niya na eh, sumuko na. Ayun, gumana. Labo lang, no? Nagzo-zoom kasi mag-isa yan. Before charge din. Siguro mag-iiba ito ng resulta. 40 lang tayo. AH. Testing. Parehas din ng result. So yun lang, nesting lang namin itong pinabili na Lancall Micro 500. All goods mga boss. Biyahe na kasi ito eh. Biyahe na naman itong minivan na DA17 ni paring Mark. O, nantay ko lang si Richie. So yan na muna, larga na.